yung time na introduce sa amin si Arif 3, hindi naman yung we sat down, talk about the opportunity because we're looking there. Babakasyon kami ng Pilipinas, selfie sa Pilipinas, until may nag-message kay EJ, oh, nasa Pilipinas pala kayo. It's been a while, sabi nung dating ng manager. We can take you for dinner for all time's sake dito sa bagong bukas na resorts mall sa harap ng Terminal 3. Diba? And then nakita namin yung resort mall. Dumaan kami, sabi, ganda ng building na to, bago pala. Eh may naging bike. May naging bike, may naging libre. Eh di tanggapin ng invitation na yan. Eh pagkatapos namin mag-business, nilabas si firma. Diba? Sabi ko, tapos explain. Oh, pasensya na. Kasi hindi kami pwede mag-endorse ng any company or any product. We're gonna be in trouble kasi sa company namin sa US, we're already on the highest position. At part na kami ng advisory council. So parang hindi na kami, bago na kami mag-embrace any company. Mawawala yung deal ko for 10 years. So, pero makulit. Hindi lang, sige na. Nawawa lang ay maganda yung product, tsaka ganito, ganyan. Ano yun? Eh, pinakain ka. Pinadiner ka. Anong gagawin mo pag gano'n? Sige po, sabi ko, we'll buy the package. Kukunin mo yung diamond kasi diamond, alam mo yung... Di ba isa eh? Diamond, tsaka babalik kayo sa US, kailangan continuous yung paggamit. Sige po. Nung sinabi yung presyo ng diamond, kamahal ng dinner natin. Wala kami choice. Di ba? Hindi mo sasabihin na ang mahal. Siyempre, galing ka ng US. At saka kilala ka, hindi ka pwede mag-react ng presyo. Sabi ko, sure. I-coordinate nung PA namin para bumili ng, para i-issue yung check. Tapos, ito na, sabi, kung may kakilala kayo, kami na magpipresent. Bawal nga sa amin. Di ba? Ito na. Napadaya mo ka na, napasign up ka na, nag-request pa ng referral. Table na mag-present daw. Eksakto, nag-appointment sila, hindi ba kami nag-invite? Si Ramon tsaka si James, pagkatapos nila kaming gupitin, Gupitan. Pinalitan na. Ayun pa. Gupitan. Talaga na yung kanya sa kada tsaka tindahan. Gupitan. Tama? Tama. Laging kasama namin yan. Kakain sa labas, punta sa condo, tutulungan kami maglinis, everything. And then, si Ace, may binibentang unit ng Real Court si Ace. Si Kuya Gerald, kapatid ni EJ, humihingi ng pasalubong. Hindi nyo magkakabaga, we didn't really na mag-invite kami na talagang sasatisfy natin. It just so happened, nung gabi yun, 4 sila doon sa condo namin. Since nandiyan na yung mga magpipresent, sabi namin Kuya Gerald, di ba kinig kayo, bahala kami. Nakinig, pagkatapos ng presentation, sabi ni Kuya Gerald, ay, maganda lang. Kasi ganyan, hindi ko naman naiintindihan yung binary na yan. Wala akong plano. Saka lumabas kayo nun. Iniwan nyo kami. Lumabas kayo. Ikaw bahala kayo nun, di ba? Tapos, since nandiyan na kami, doon sila dumugtong. Left and right. Si Ramon tsaka si James sa left, si Kuya Gerald tsaka si Ace sa right. So sila na yung nag-start on their own. Kami, bumalik na kami sa US. Totally hindi namin alam ang nangyari. Pero sila Kuya Gerald tsaka sila Ace, si James, si Ramon, they started building on their own. Until 2017, sa MOA. mag-event sila, live sila sa Facebook. Nanood kami. Nakita namin si Kuya Gerald, nakakuha ng kotse. Wow. Si Ace, Kotse. nakakuha ng kotse. Si Leia, Si kotse. Leia nakakuha ng kotse. Yung sa grupo nila. 5 yata sa grupo nila. Si James, si Ramon na barbero namin ang mukhang saan, ganun yung tatay. Nakatoksido.
Nakatuxedo. Yung ni Ramon noon? Nakatuxedo. Naka-formal. Kami naman, wala naman kami yung, alam mo yung, nag-work pala yung company na in-endorse nila in-endorse natin sa kanila. Tawag kami just to congratulate them. Kaya alam mo yung pagkaangat ng phone, excited si James, kausap namin, si Ramon, excited na about mag-share ng company, about the RF3. At feeling ko, binibentan pa rin ako ng firmas. Kaya lang, ganyan ang firmas, ang gagawin niyo po, ipapayag mo sa ganito, ganyan, ganyan. Tapos po, kasi meron kami mga testimony, yung pumbulag nakarinig, yung ako naman, James, yung product na binenta sa amin, hanggang ngayon nandun pa sa banyo. Hindi ko nga ginagamit eh. Hindi ko alam na pinapahit para rin ang ganito. Eh ako naman, alam mo, pag natapos maligo, may nakikita akong yung cream. O, alam mo yung paminsan-minsan, lalagay ko lang na sa mukha ko, hindi ko naman alam na papahit para rin. So, feeling ko lang that night, binibentahan ako. Pero ano sinabi kong meron kami. Tapos sabi ni Jake, anong nga pala po, Kuya Alan? Doon kami dumugtong, doon sa account ninyo. So sabi ko, doon pala kayo? Sabi ko, opo, kumita po yun, sabi ni James. Sabi ko, kumita eh, wala naman kami ginagawa. Hindi po kumita yun kasi sa kabila namin, sila Kuya Gerald, saka sa Ace, mas malaki po sila kasi sila, karawardi sila and everything. Tapos, kumita po yun. Kung kumita yun, pagkano kinita nun? Eh, hindi ko alam ang username. Sabi ko, tawagan mo nga si Zia, yung PA ko. Siya yung nakakaalam, siya yung nag-register doon sa dyan. So, tinawagan, nakuha. Ang username, Wonder Woman. Sabi ko, madami ng username, Wonder Woman talaga. Kasi nga, gusto na itago yung namin, pangalan namin, bawal eh. Babae, oh. Sino magkakala may Wonder Woman na pangalan? So, napasok na yung account, nabuksan, everything. Ang unang-unang tinanong ko kay James, huwag mo nang explain yan. Gusto ko makita yung kinita ng, talagang kumita to. So yun, binuksan yung running account balance, yung income, bonds, and everything. Pagkalabas nun, every week may nakikita akong check na pumapasok. Sabi ko, saan yung pera na ito? Kasi nakikita ko every week. Ito ba yung income niyan? Sabi niya, opo. Yung kung lahat ng nasa ilalim yan, yung po yung kinita ng total. Sabi ko naman kay AJ, few thousands of pesos, not that bad kasi, imagine mo wala akong ginagawa, pero kumikita ka every week. Wow. This is truly passive income kasi, hindi ko nga alam na kumikita ako eh. Kahit na cents lang yan, pero kung every week kumikita ako ng cents, not that bad. Kaya lang gusto natin ni James, kaya hindi po pesos yan. Ringgit yan kasi Malaysian system tayo. So sabi ko, anong gagawin ko dito? Yung pera ng total balance, multiply ko ng 30. Pagka-multiply ko ng 30 na gano'n, nasa 1 million. Wow! Woo! Sabi ko, James, nasa ng pera na to? Doon po sa bank account na nandun sa system. Video po yata eh. Tinignan nila sa system. Video. Sabi ko kay James, buka ng flight bukas. Uwi tayo. And that story, kasi I still remember, dumating kami ng Pilipinas, sina Kuya Gerald, sina Ace, sina Ramon, para kami may fans club na sumalubong sa amin. Dala-dala yung mga kotse nila, nagpapa-impress. Galing ha. Pinakain kami sa aristocrat, sila yung nagbayan. Dati kami nagbabayan, dahil kami yung pala, nililigawan na kami. May pa, sabi niya, umiiyak pa si Leia. Yung mga sumalubong, nagbabaklaran pa daw sila, nakaluhod, pinapanalangin, na sana i-consider namin yung company ng RF3 para may mag-guide, may magtuturo. Sabi namin, wala pa kaming desisyon. Basta nandito lang kami, we want to check. Eh, nagkaroon kami pa ng argument ni Kuya Gerald. Kasi ako, I'm a networker. Just tell me
me what to do. Ayoko nang feeling ko, binubuladas mo na naman ako, yung binubudol mo ako para na mag-join. Naka-join na ako eh. Diba? Pero, there's no such thing that I can make money without doing anything. Tell me what to do, kasi ginagawa ko naman yun. Mas matindi pa nga, mas madugo pa nga yung marketing plan ko sa US eh. Tapos, but there's no such thing that I make money without doing anything. Sabi ni Kuya Gerald, di ba kumita ka ng 1 milyon? Sabi ko, ano bang ginawa mo? Wala. Sabi ko, ano? Paano kasi yun? Tapos doon na nag-explain si Kuya Gerald. Yung left and right mo, kami na James siya kasi Ramon, nagbabangga yun. At automatic yun, kumikita yung account nyo kahit wala kang ginagawa. Kasi hindi man ako nag-recruit, hindi ako nag-endorse. Hindi man ako bumibili ng product eh. Hindi man ako gumagamit eh. Alam ko lang, pag alam mo yung time na along the way na si Ramon sasabihin sa akin, Kuya, bibigyan ko kayo ng 2 product ng firma. Ako naman, tuwang-tuwa naman ako, ang bay-bay ni Ramon, nung pala akin yun. M-wallet. Remember, meron tayong 20% Oo. loans. Mamaya i-discuss ni Ramon. Mamaya i-discuss ni Ramon. Oo. M-wallet. Sa akin yun, pero kung naintindihan ko yung system, okay naman nung una, nung nalaman ko akin pala yun, pera ko yung pinantas dun sa... Kaya tuwa-tuwa din si Ramon eh. Kaya, ganun, alam mo yung plan na yun, sabi ko, grabe itong marketing plan na to. Kaya nung sinabi ko kay Kuya Gerald, sige nga, magkiusap ko sa amin yung may-ari. And may-ari nasa Malaysia. That time, yung galing from Malaysia, we tried to connect us. Ang daming, masalimuot yun, no? Ang meeting ganito, ang meeting ganyan. Kina-cancel. Ano ba yan? Tapos, nung nakausap namin, parang hindi naman sila interesado sa amin. Sabi ko nga, sa US, hinahabol kami, may presyo na kami, dahil who we are, you can Google search our name. Pero parang hindi sila interesado sa amin. Parang hindi sila naniniwala ma-open ng US. Oo, parang hindi sila naniniwala ma-open namin ng US. So parang wala, si EJ bumalik na ng US. Tapos after a week, tumatawag si Kuya Gerald. Schedule tayo sa Malaysia, pupunta tayo. Gusto kayo makausap ni Dato. Tawag kay EJ, balik ka dito sa Pilipinas. Parang Pampanga lang at saka Manila. Pinabalik mo eh. Punta tayo na Malaysia. Book na naman ang flight si EJ, uwi na naman ng Pilipinas. Punta kami na Malaysia. And I met si Dato, napakabait. And then, 3 days kami nasa Malaysia, puro kain. Hindi ko alam kung anong ginagawa namin doon, kung bakit kumakain kami ng pakain. Ba't di tayo nagsisit down regarding about opening the US? Pero alam mo yung dahil nasabi nga ni Dato, based on trust lang tayo. You know, business is so simple. You want to open the US? Open the US. Nung nakuha namin yung paspas na yun, we open the US. 2019 of December. 2020 ng first quarter, magpa-pandemic. Saan ka? Ang daming nagpo-close ng company ng direct selling o mga networking company. Because they cannot do business. They cannot talk to people kasi shut down lahat, di ba? Pero kami, even our store is closed, nasa loob kami, nagpapak kami ng mga product, nagsisend kami kasi may demand. din yung mga tao nakagamit na mawalan sila. Good thing nakapagpa-ship ako noon bago pandemic na isang container kasi because of the demand. Kaya nabuhay kami ng 1 taon na hindi kami na problema sa product. Doon ko na-realize na about a company like this, sometimes, marami tayong namimit na mga kumpanya. And believe me, every time you go to a company, you're gonna hear only the best of the best. Tama? Best product, best marketing plan, best management, best training, lahat yan, best. Wala akong company na magsasabing ang product namin walang kwenta, hindi na nag-work, ginawa lang namin sa likod ng bahay namin, dinigit namin, tapos dinilipat na. Walang gano'n. Usually, they're the best of the best. Tama? Kaya lang ako kasi, the reason na I become a leader of Firma, nung time na nasa Malaysia kami, trying to get the idea
I sat down with Dato, I asked right away, sa business side kasi ako lagi. Ang product lagi kong sinasabi, maganda yan. Kaya lang ako, just want to know more on the business side. How did you come up with this kind of marketing plan? Kasi, imagine mo yung pairing, wala kang ginagawa yung sponsor, kumikita, walang ganun. Diba? Kasi lahat ng company sasabihin, no, kailangan active ka, kailangan meron kang benta, kailangan meron kang ganito. Hindi, tayo kahit hindi active, kumikita pa rin yun, just the pairing alone. Which is you will understand later, Kairamon, about the marketing plan. And then, tinanong ko, how much do you put on the system for the distributors? Alam mo, sabi ni Dato, 88%. Ikaw, wow. Typical na networking company, only 30%. Pero siya, 88%. I just keep 10%, sabi ni Dato. It's because, si Dato sabi niya, networker ako since 15, 16 years old. Siya yung tinagurian na networker king sa Malaysia. Alam niya, pag pinasok niya isang kumpanya, tinitignan niya ka, alam niya pa paano kakamadahin yan. At pag nakamada na yan, na-maximize na yan, iiwan na yan, lilipat na ng panibagong kumpanya. Narinig niyo yung mga ganon? Yes. Kaya gumawa siya ng sarili ng kumpanya, anti-kamada yung business niya. One account. Kaya naglalas tayo. Hindi tayo na natitake advantage ng mga ibang magagaling. Kasi yung iba, pag nalaman nila yung, alam mo yung 7 heads, 15 alam mo ba heads. ganon? Kamada yan. At believe me, we won't last. Kaya tayo, single account policy lang tayo. Napansin niyo yun? Yes. Kasi kung magsi 7 heads ka, kakamadain na naman nila yan. At pag nakamada na yan, hindi totoong tao, magko-collapse ang kumpanya. And that is the reason you heard some other company, they're doing well in the beginning, but they don't last because na-maximize na yung income.